Mukhang pinapabaliw ni Pangulong Trump ang lahat at sana isa na doon ang Islamic Republic. Pakinggan natin ang sinabi niya kahapon. Gaano kalapit ka na sa pag-atake? Ako, I was isang oras na lang, handa na kaming kumilos. Kaya tumawag sila, narinig nilang nagdesisyon na ako. Sabi nila, "Sir, pwede po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw?" Dahil sa tingin namin, makatuwiran sila. gaano katagal tayo maghihintay? Well, Ibig ko sabihin, mga 2 o 3 araw lang, siguro Biyernes, Sabado, Linggo, o simula ng susunod na linggo. Sana hindi na natin kailangan gawin ng trabaho, pero baka kailangan nating bigyan sila ng isa pang malakas na dagok. Baka kailangan nating bigyan sila ng isa pang malakas na dagok. Hindi pa ako sigurado. Malalaman mo agad. Sige Mark, sabi niya pwedeng Biyernes o Sabado, Linggo, kahit ano pa. Siguraduhin lang nating sabihin sa lahat na ngayon ay Miyerkules, Mayo 20. Ano sa tingin mo dito, Mark? Sa tingin ko, Trump sabi mong ginugulo niyang lahat, pero sinabi mo rin at umaasa akong totoo ito, alam kong totoo ito. Una, ginugulo niya ang mga Iranian. Naglalabas siya ng mga kakaibang video na nagpapakita na siya ang naguutos ng operasyon at nagpapasabog ng mga barko ng Iran at iba pang kagamitang militar ng Iran. Paulit-ulit niyang sinasabing gusto niya ng kasunduan at sinabing hindi seryoso ang mga Iranian, pero seryoso sila. Nagbigay siya ng matinding psychological na pressure sa mga Iranian at maganda yon. Tulad ng sabi mo, kung nalilito ang mga kaluranin, pinananatili rin niyang nangangapa ang mga Iranian, kaya napepressure sila. Kasabay ng estratehiyang iyon, may economical na presyon din siya sa mga Iranian. Hindi gaanong napag-uusapan pero tuloy ang kanyang blokadang pang-ekonomiya. Walang kalakal na papasok o lalabas sa mga daungan ng Iran kaya hindi nila maipapadala ang langis nila. Sa totoo lang, hindi naman ako inhinyero na eksperto sa mga ganitong bagay. Pero mukhang kapag hindi muling umandar ang mga balon ng langis nila, masisira ito. Kailangan mo silang takpan o isara. Sa madaling salita, ang rehimen ng mga Iranian ay humaharap sa matitinding krisis sa ekonomiya na lalo pang lumalala araw-araw. At ibig sabihin nito, magkakaroon ba sila ng pera para bayaran ang kanilang hukbo? May pera ba silang pangsuporta sa Revolutionary Guards? Gaano pa sila tatagal? Sa huli, may bantang babalik at tatama ng matindi. Patuloy niyang sinasabi na babalik tayo at matinding tatamaan ang mga Iranian. Ngayon, ang totoo, ang matinding pag-atake sa kanila ay maaring iba-ibang ibig sabihin. At hindi rin malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin niya ng pagtama ng matindi. At dahil dito, nadadagdagan ang pressure sa kanila. Sa teorya, pwede niyang simulan ulit ang pambobomba sa Tehran at puntiryahin ang infrastruktura o mga target sa paligid ng Kipot para buksan ito. Pwedeng niya targetin ang isla kung saan lumalabas ang export ng langis. Marami siyang opsyon at tingin ko nasa kamay ni Pangulong Trump ang lahat ng baraha. Oo, sang-ayon ako na hawak niya lahat ng baraha. At kaya nakakainis para sa maraming tao na naglalabas siya ng malalaking banta, tapos bigla siyang matras, sinasabi na, hindi, bibigyan natin ng pagkakataon ang negosasyon. At pagkatapos, bumabalik ang negotiating team at sinasabi, hindi handang makipagnegosasyon ang Tehran. Nakakatuwa, paulit-ulit mong binabanggit ang mga Iranian. Alam kong ginagawang magkaiba ang mamamayang Iranian at ang rehimen. At ang pagkakaintindi ko mula sa ilang mga Iranian na nakatira sa Amerika at sa ibang lugar na may mga kontak pa rin sa kanilang mga kamag-anak at iba pa, sinasabi nila na ang mga tao sa Iran na sumusuporta at nagpapalakpak kina Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu ay unti-unting nadidismaya at nabibigo. Inakala nilang may darating na tulong, pero itong paghinto sa aksyong militar at maging ang hindi pagiging matindi sa kipot ng Hormuz gaya ng kaya ng Amerika. Kaya ito ang sitwasyon. Sinasabing ng mga optimista na gustong talunin ang rehimen na matalino si Pangulong Trump dahil mahirap magsagawa ng sorpresang atake kung alam ng lahat na darating ito. At 2 beses na niyang nagawa iyon, nakapagpasimula ng sorpresang pag-atake kahit alam ng lahat na mangyayari ito. At baka yun nga ang nangyayari ngayon. Ang sasabihin namin, kailangan kong bigyang diin ulit ito. Nasabi na namin ito ng maraming beses noon. Nasa gitnang silangan at lalo na sa mga jihadist. Pero ang mga radikal na Islamista ay nakikita ang ginagawa ni Trump bilang kahinaan. Totoo, nalilito sila. Pero aatake ba siya? Hindi siya aatake.
Pero naglalakad-lakad sila pati na sa UN na parang mga paboreal. At nakakabahala yon sa isang banda. Pero tungkol sa punto mo na nauubos na ang pera, lumalabas na ang mga Houthi, ang kanilang proxy, ang mga Houthi, 6 na buwan nang hindi nababayaran. Hindi sila nabibigyan ng armas o pera. At sawang-sawa na ang mga Houthi. At sinabi nila, kung ganyan, kung hindi kami binabayaran at hindi kami binibigyan ng armas, bakit pa namin kayo tutulungan sa buong operasyong ito laban sa Israel at Amerika? Kung totoo ang balita na kumalas na ang mga Houthi sa Iran dahil kulang na ang suporta, ito na kaya ang simula ng mas malaking pangyayari? Ibig sabihin ba ito nagsisimula ng bumigay ang rehimen ng Iran sa presyur sa ekonomiya? Ngayon, hindi kasing kapanapanabik ang pressure ng ekonomiya kumpara sa pressure ng militar. Sa pressure ng militar, nakakakita ka ng mga pagsabog, mga eroplanong lumilipad, mga missile na pinapalipad. Mas dramatiko ito. Mas maganda itong panurin sa telebisyon. Ang pressure ng ekonomiya, bagamat mabagal, ay maaring maging epektibo at magdulot ng pagbagsak ng mga rehimen. Alalahanin natin ang mga demonstrasyon noong Enero laban sa rehimen dahil nais ng mga tao ang kalayaan nila. Gusto talaga ng mga tao ng bagong pamahalaan sa Iran. Ayon sa mga tao at eksperto, ang pangunahing dahilan ay ang kalagayang pang-ekonomiya, kung saan nasa Tehran sila pero wala silang maiinom na tubig. Nagsalita ang Pangulo ng Iran ukol sa paglikas sa kabisera bago ang digmaan dahil bumabagsak na ang infrastruktura. Kuryente at tuwing tag-init, mainit na lungsod ang Tehran. Tama ba? Ang pressure sa ekonomiya ay talagang sa tingin ko, epektibo. Maganda ang punto mo, sinasabi mo, pero ang mga Iranian na diplomat at mga opisyal nila ay naglalakad na parang, alam mo na, nakalabas ang dibdib at puno ng kayabangan at iniisip nilang sila ang nananalo. Hindi ako sigurado kung totoo yon. Sa tingin ko, umaarte lang sila at nagpapanggap na hindi apektado, pero sigurado akong apektado sila. Alam nilang nasa alanganin silang kalagayan. Ngayon, ang tanying estratehiya nila ay hindi kayang panindigan ni Trump ang pulisya. Tama ba? Naipit sa oras si Trump at gusto niyang matapos ito pagsapit ng ika-4 ng Hulyo. Nalalapit na ang Soccer World Cup na tinatawag ng mga Israeli na Mondial. Alam mo, dapat itong gaganapin sa Amerika, Canada at Mexico. O may paparating siyang eleksyon sa Nobyembre. At sa tingin ko, yung mga taong nagsasabi na kailangan ni Trump makakuha agad ng kasunduan, kailangan niyang makuha agad ng tagumpay. Mali sila. Sa tingin ko, may oras pa siya. Una, tungkol sa presyo ng langis, tumaas ito pero nanatili na sa mahigit 100. Tama ba? Maaring bumaba pa ang presyo ng langis dahil binuksan na ng Amerika ang kanilang supply at unti-unti ring lalabas ang langis sa ibang lugar. Kaya yung sinasabi ng iba na aabot sa 200 kada bariles ang presyo, hindi yon mangyayari. Hindi mangyayari. Pangalawa, si Trump may lumabas na survey kahapon sa New York Times. Hindi ko talaga binabasa yon, pero minsan kailangan din. Sinabi nila na 70% ng mga botanteng Republican ang sumusuporta sa ginagawa ng Pangulo tungkol sa Iran. Tama, 70% ng kanyang base. Alam mo, talagang popular ito sa kanyang mga taga-suporta. At talagang interesante ito, sa mga eleksyong ito, sinasabi ng lahat na kailangan niyang maresolba ito pagsapit ng Nobyembre. Mukhang hindi talaga nakataya ang Senado. Akala ng lahat ang House of Representatives ay mapupunta sa oposisyon. Pero dahil sa redistricting, sinasabi ngayon na may tsansa ang mga Republikano na mapanatili ito. Tama ba? Kaya yung idea na kailangan niyang sumuko para manalo siya sa Nobyembre. Masasabi ko na kung susuko siya at makakakuha ng masamang kasunduan sa mga Iranian, hindi yon makakatulong sa kanya sa Nobyembre. Kailangan niya ng panalo sa Nobyembre. Kahit makuha niya ang panalo 2 araw bago eleksyon, makakatulong pa rin ito sa kanyang panalo. Kaya yung sinasabing di niya kayang panatilihin ang pressure sa Iran, sinasabi ng lahat at nasa balita yan. Pero hindi naman talaga totoo yon. Hindi, tama talaga yung sinasabi mo. At saka sa mga soccer fans dyan na nakikinig o nanonood sa atin, sana wag kayong ma-offend. May nakausap akong may alam sa Estados Unidos at nabanggit ko sa kanya na magsisimula na sa unang linggo ng Hunyo ang World Cup Soccer na mabilis nang papalapit. Sabi ko, alam mo, sinasabi ng lahat na ayaw ni Trump ng giyera habang may World Cup Soccer dito sa Amerika. Sinabi ng taong yon sa akin na wala namang pakialam ang mga Amerikano sa soccer. Humihingi ako ng paumanhin sa gustong makipagtalo tungkol doon. Wala akong opinyon kasi hindi ko alam ang tungkol sa soccer. Gusto ko lang sabihin yon.
Pangalawa, napansin mo na si Pangulong Trump na dati na rin nating natalakay pero hindi sa harap ng kamera ay madalas gumamit ng sila bilang panghalip. Kaya nakakalito kung sino ang tinutukoy niya. At sa clip na ipinakita natin, sinabi nila sa akin na ayaw nila at linawin lang natin ito. Ang sila na una niyang binanggit ay hindi ang Pakistan, kundi ang mga tagapamagitan, ang tinatawag na mga tagapamagitan ng kasunduang ito, na hindi naman talaga kasunduan. Binanggit niya ang United Arab Emirates, Saudi Arabia at Qatar. Doon galing ang mga taong lumapit at nagsabing, maghintay muna. Sinasabi niya na 1 oras na lang bago siya magbigay ng utos na, alam mo na, simula ng pag-atake noong Martes kahapon. At pagkatapos, lumapit sa kanya ang 3 bansang ito. Ngayon, kapansin-pansin, ang mga bansang ito ay kabilang sa anti-Iran na grupo. Kahit paano, tiyak na kabilang dito ang United Arab Emirates. At sila ang lumapit sa kanya at nagsabing sila, ibig sabihin ang rehimeng Iranian, ay handang maghintay dahil maaring umusad ang usapan sa rehimeng Iranian. Mahalagang tukuyin kung sino ang sila dahil paulit-ulit niyang binabanggit na sila ang nagsabi. Kaya mahalaga yon. Mahalaga rin dito na may mga analysts sa lahat ng panig dahil lahat ay sinusubukang intindihin kung paano dapat unawain si Pangulong Trump. Sa palagay ko, wala pang nagtatagumpay pero may analyst na nagsasabing iyon ang aksyon. Sa totoo lang, taktika rin ito ni Trump at ng United Arab Emirates na magpaliban habang inaayos nila ang plano para makatulong sa pagsisikap na ito. Tingnan natin, hindi natin alam, baka ngayong weekend, mahirap sabihin. Pero sasabihin ko na ang mga Israeli ay naghahanda para sa holiday ng Shavuot simula Huwebes ng gabi. At kaya papasok ito sa Shabbat. Ibig sabihin, ito ay Huwebes ng gabi, Biyernes, Sabado. Ito ang weekend namin. Para sa amin, ang Linggo ay hindi weekend. Sabi ng mga Israeli, maghanda ng bomb shelter, magkakaroon ng holiday. Pero hindi naman talaga magkakaroon ng holiday. Pero ulit, hindi talaga yon ang pinaka-ikinababahala ko. Ang ikinababahala ko ay ayokong maramdaman ng mga tao sa Iran na iniwan na sila ng tuluyan dahil oo, ang pagdurog sa rehimen sa ekonomiya ay nakakatulong sa mga taong yon. Iyon ang dahilan kung bakit handa silang tiisin ang matinding hirap dahil naniniwala silang ang pressure na ito, militar at ekonomiya, ay magpapabagsak sa kanilang rehimen. Gusto ko lang magdagdag pa ng isang punto. Naalala ko, sabi nila, Diyos ko, katatapos lang ng pandemya, COVID at lahat, halos di pa tayo nakakabawi. Sinasabi rin ito ng mga Israeli. Hindi nakapasok sa paaralan ng mga bata. Tapos may digmaan na naman. Alam mo, wala talagang nabanggit na sa Iran nung panahon ng pandemya. Isa itong malaking sakuna. Maraming nagkasakit. Maraming tao ang namatay. At talagang maraming tao. Siksikan at dagsa ang mga tao. Naalala ko kung tama ang pagkakaalala ko. May mga nagsasabi na ang mga miyembro ng rehimeng Iranian ay nandoon para sabihing hindi naman talaga delikado. May mga ginagawa sila tulad ng pagdila sa mga gate ng palasyong pampanguluhan. Hindi ko alam kung palasyo ang tawag doon sa Iran. Pero ang punto ko, walang nagsabi na ang mga tao sa Iran ay dumaan din sa COVID. At naranasan nila ito ng mas malala kaysa sa karamihan. Gusto kong magbigay ng ilang sagot pero uunahin ko munang sabihin ito. Ayon sa karamihan, si Trump ay kinukontra ang sarili niya. Sa isang oras, sinasabi niyang A, tapos sa susunod na oras, sinasabi niyang B, at sa ikatlong oras, sinasabi niyang C, at nakakalito siya, di ba? Hindi ako salayon dyan. Para sa akin, kung pakikinggan mo si Trump, napaka-consistent niya. Sinasabi niya, una sa lahat, at paulit-ulit niya itong sinasabi, mas gusto niya ang isang kasunduan. Isang kasunduan na tuluyang magtatapos sa programang nuklear ng Iran. Sabi niya, kailangan daw nilang alisin mula sa Iran ang nuclear dust. Ayon sa kanya, hindi sa akin. Tinutukoy niya ang enriched uranium. Higit 60% malapit na sa weapons grade. At tapusin ang kakayahan nilang magpayaman ng uranium, ibig sabihin ay baklasin ang infrastrukturang gamit sa pagpapayaman ng uranium kasama ang mga centrifuge at iba pa. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, walang pagbabago o konsesyon. Malinaw siya. Kapag nagsasalita siya tungkol sa pag-atake sa Iran, minsan gumagamit siya ng malalakas na salita.
Sa totoo lang, ginagamit natin ang militar para pilitin ang rehimen na tanggapin ang kasunduan na ayaw nila dahil ayaw ng rehimen ng Iran na isuko ang kanilang nuclear program na wala pa silang nuclear weapons, nuclear program pa lang. Kung wala yon, ayaw pa rin nilang isuko, kaya pinagbabayad at binibigyan niya sila ng matinding dagok. Patuloy niyang pinipressure gamit ang ekonomiya at banta ng militar para makuha ang kasunduang gusto niya at ng Israel, ang pagtatapos ng nuclear program ng Iran. At kahit na, paulit-ulit, iba ang mga salitang ginagamit niya at iba ang binibigyang diin niya. Napaka-consistent niya tungkol dito. Ngayon, nakaka-interest, naisip ko nung pinag-usapan niya ito, alam mo yon, binibigyan pa ng kaanting panahon, ilang araw pa, at nabanggit niya na ang mga bansang Arabo ay humihingi ng mas maraming oras dahil papalapit na talaga ang negosasyon. Una kong naisip, ano na ang nangyari sa mga Pakistani? Dahil sila ang nanungguna sa mediation. Sa katunayan, nung siluspinde niya ang Operation Freedom, na siya namang, alam mo, ang Kalayang maglayag sa mga kipot. sa mga kipot, tinutulungan ng mga barko tulad ng tanker na makalabas sa gulpo. Ginawa ko ito dahil hiningi ng mga Pakistani. Ang mga Iranian ay nagpapakita na ngayon ng flexibility na hindi pa nila ipinapakita noon. At ang mga Iranian ay nagpadala sa kanya ng isang papel na sinabi niyang walang kwenta. Posibleng bumaba ang tingin ng White House sa Pakistan dahil baka nagpadala sila ng mensahe sa mga Iranian na handa silang makipagkompromiso. Bigla silang nagpadala ng papel na kabaligtaran, kaya pinahinto ko muna ang lahat dahil sa mga bansang Arabo. Ngayon, maging tapat tayo. Ang UAE ay walang magandang relasyon sa Iran. Ang mga Saudi ay may napakakomplikadong relasyon sa Iran. Siguro ang mga taga-Qatar may komunikasyon sila doon. Pero sila ang humiling ng tigil putukan o pansamantalang pahinga ng ilang araw, respite. Hindi ko alam paano bigkasin ang salitang iyon. Maaring ganun din dahil kailangan nilang maghanda para sa panibagong labanan. Oo, posible rin yon. Nagpadala ang mga Pakistani ng kagamitang militar para tumulong sa pagtatanggol ng Saudi Arabia. Maaring kailangan muna nilang pumuwesto para mas kumpiyansa ang mga Saudi. Maraming posibleng dahilan. Huling punto. 2 beses mo nang binanggit na pakiramdam ng mga Iranian na pinagtaksilan sila, pero di ko pa nasasagot. Sinabi ni Pangulong Trump na parating na ang tulong. Wala pa ring tulong na dumarating sa mga Iranian. At kung pakiinggan ko si Trump, sa tingin ko napaka-consistent niya sa pagsasabi na gusto niya ng magandang kasunduan. Kasunduang magtatapos sa nuclear program ng kasalukuyang rehimen. Gaya ni punong Ministrong Netanyahu ng Israel, gusto rin nating makita ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ayun nating makita ang mga Iranian na pinamumunuan ng rehimen na inuuna ang isang pandaigdigang layuning jihadista kaysa kapakanan ng mga Iranian. Isang pamahalaang tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga mamamayan. Gusto naming makita na mawala ang kapangyarihang pampulitika ng mga ayatollah. Tama si Netanyahu nang sabihin niyang sa pagkatalo ng rehimen sa digmaan, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na palitan ang rehimen. Pero hindi yon ang direktang layunin na ang layunin ng operasyong militar ng Estados Unidos at ng mga Israeli ay pagpapalit ng rehimen. Hindi pa ito diretsong nabanggit. Dapat malaman ng mga Iranian na sa huli, pagdating sa pagpapalit ng rehimen, makalilikha tayo ng mga kondisyong magpapahina sa rehimen. Sa huli, sila ang may hawak ng pagpapalit ng rehimen. Sige, totoo namang hindi yon ang layunin. Pero sa akin, hindi yun mahalaga dahil usapin lang ng salita. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ganoon ang iniisip ko. Ang rehimen na walang mga sandatang nuklear at walang programa ng mga balistikong misael gaya ngayon ay halos katumbas na ng pagbagsak ng rehimen. Ibang usapan ang pagpapalit ng rehimen dahil di natin alam kung sino ang susunod. Huwag munang pag-usapan ang pagpapalit, kundi ang pagbagsak ng rehimen. Kaya kailangan nilang kumapit sa mga kakayahan nilang yon. Yun na nga meron sila. Pag nawala yon, wala na silang kapangyarihan. Kaya desperado silang kumapit dito. Ngayon, gusto ko lang sabihin tungkol sa UAE, Saudi Arabia at Qatar, isa sa mga pesimista sa Israel ay nagsabi rin, alam mo ba, ang dahilan kung bakit lumapit ang mga bansa iyon kay Trump at nagsabing, sandali lang, maghintay muna,
ay dahil binobomba sila ng Iran, inaatake sila gamit ang mga drone at missile. At ang gusto nilang iparating, pakiusap, at iyon ang dahilan kung bakit ginagawa iyon ng Tehran. Para mismong ang mga bansang yon ay magsabi kay Trump, pakiusap, itigil mo na. Hindi na namin kaya ito. Maaring sinasabi nila na itigil mo muna dahil kailangan nilang mag-ayos, tulungan ka sa operasyon, payagan kang gawin ito. O kaya'y pakiusap na itigil mo na dahil gusto na nilang sumuko. Ayaw na naming tamaan ng misil ang aming ari-arian. At saka, kaya hindi talaga natin alam kung anong nangyayari. At ang Pakistan ay, alam mo na, una sa lahat, nakakatawa na gawing tagapamagitan ng isang jihadi na rehimen kapag nasa pagitan ka ng kanluran at isang jihadi na estado. Sige, alam natin yan at alam din natin na ang Estados Unidos at Israel ay hindi magkapareho ng pananaw tungkol dyan. Pero maganda naman ang nagiging samahan natin na yon. Nahihirapan akong paniwalaan na papayagan ni Pangulong Trump ang sarili niya matapos niyang sabihin na hindi, walang magiging programang nuklear na papayagan niyang mapahiya siya. Sa huli ay pipirma siya ng isang kasunduan na halos hindi naman naiiba sa JCPOA ni Obama at siya mismo ang nagsasabing masama ang kasunduang yon. Pinunit ko yon at ginawa niya. Salamat sa Diyos. Pero ang sinasabi ng mga pro-Trump na katulad ko, sobrang pro-Trump ako, ay hindi ako makapaniwala na papayagan niya mangyari yon. Hindi ko talaga matanggap. Minsan, kapag nagsasalita siya, sinasabi ko, naku po or maganda yan, pero hindi talaga natin alam. Ang masasabi ko lang, lagi mong sinasabi na gusto ni Trump ng kasunduan, pero parang walang tunay na ibig sabihin ang salitang kasunduan. Sa digmaan, syempre, laging may kasunduan, pero may tinatawag na paghingi ng kapayapaan. Kapag natatalo ka at kapag ibig kong sabihin may ganoon talagang bagay gaya ng pagtatapos ng digmaan na ang isang panig ay nagwage at ang isa naman ay natalo. At doon, kaya ayoko talaga ng salitang kasunduan palagi. Paulit-ulit na sinabi ni Trump yun. Ay malinaw na sinasabi kung anong kailangan niya at sinasabi niyang ang kakayahan sa pagpapayamang nuclear. Sa isyong ito, buo ang suporta ng Israel sa kanya. Ang hindi pinag-uusapan ni Trump. At malinaw sa akin na handa siyang maging flexible o kahit gumawa ng kasunduan para maresolba ang programang nuclear ayon sa gusto niya. Handa siyang maging flexible sa ibang issue. Noong 2 linggo nang nakalipas, sa panayam ni Netanyahu sa 60 Minutes ng CBS, tinalakay niya ang programang nuklear. Pinag-usapan din niya ang programa ng mga balistikong misil na banta sa Israel at mga Arabong kapitbahay ng Iran. Pinag-usapan din niya ang mga proxy ng Iran, ang suporta nito sa Hezbollah at Hamas at iba pa. Hindi binabanggit ni Trump yon. Ang focus niya ay nuclear lang, na para sa Israel ay pinaka-importante. Pero may iba pang issue ang Israel. Kung makuha ni Trump ang gusto niyang kasunduan sa usaping nuclear, kung posible man yon dahil hindi ko alam, maaring kailangan pa ng labanan. Pero ang layunin niya ay magkaroon ng kasunduan sa usaping nuclear. Kung magawa niya yon, malinaw na handa siyang makipagkompromiso sa ibang issue at hindi ito prioridad. Siguro magkakaroon ng mga salita na hindi naman talaga mahalaga tungkol sa mga issue yon. At kailangan talagang magkaroon ng isang uri ng hihilingin nilang luwagan ang parusa sa mga Iranian kapalit ng malaking konsesyon sa nuclear program. At dito, bilang isang Israeli, gusto ko talagang masolusyonan lahat. Pero gaya ng sinabi ko na rito, hindi kailangang sumang-ayon sa akin ng lahat. Pero gaya ng sinabi ko na dati sa mga pag-uusap natin, huwag mong hayaang maging hadlang ang perpekto sa mabuti. Kung mapipigilan natin ang programang nuklear ng Iran ng tuluyan, at may iba pang isyong dapat ayusin, ayos lang, kaya nating harapin yon. Para sa akin, ang pagtigil ng programang nuclear ang pinakamahalaga. Isa pa. Ngayon, nagpapadala na ang Pakistan ng mga kagamitang militar para tulungan ang Saudi. Hindi magugustuhan yan ng mga Iranian. Sino ba ang kinakalaban nila para ipagtanggol ang Saudi Arabia? Ang US ba? Hindi. Ang Israel ba? Hindi rin. Tinutulungan nila ang Saudi Arabia laban sa Iran. At ito ba ay isang palatandaan na sa ganitong mga kalagayan, kaya pa bang manatiling tagapamagitan ang mga Pakistani? Papayagan ba ng mga Iranian ang isang taong nagdadala ng mga kagamitang militar sa Saudi Arabia para ipagtanggol ang Saudi Arabia laban sa kanilang agresibong mga pag-atake? Oo.
May ilang mga kawili-wiling bagay na nangyayari. O naman. Pero ang biro dito, tinan mo, eto na, sinasabi mo, nako, papayagan ba ng Iran na manatiling tagapamagitan ang Pakistan kung kumakampi na ito sa mga Saudi at nagsusupply pa ng armas sa kanila? Kabalantanan nga, gusto ko ring sabihin yan tungkol sa kanluran. Bakit nga ba papayagan ng Estados Unidos ang Pakistan na isang kaaway ng mga jihadist? Lahat ng yan ay laban sa kanluran. Bakit dapat payagan ng kanluran ang Pakistan na maging tagapamagitan? Kaya oo, ang daming nangyayari at hindi natin alam. At bahagi nito, alam mo, minsan may kinalaman ito sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa tunay na diwa ng gitnang silangan at pag-iisip. Ganun talaga, minsan. Sige, ilang dekada na rin natin tinatanggap yan. Pakinggan mo. Noong 1970 at 79, noong ang mga estudyante, kung anuman tinatawag ng mga estudyante, ay sumakop sa embahada at ginawang bihag ang 52 diplomat ng US sa embahada ng US sa Tehran. At si Pangulong Carter ay nakaupo sa bahay at sinabi niya, wala kang magagawa kapag ang mga tao mo ay ginawang bihag. Iyan ang isang bagay. Sinabi ng direktor ng CIA na walang nakakaalam na nangyayari yon. Lagi nating pinag-uusapan ng October 7th kung paano tayo nagulat noon. May sasabihin ako tungkol dito. May mga tao doon, lahat na nagkatrabaho sa CIA. Alam mo, gusto nating sabihin na ang Mossad at ang CIA ay parang makapangyarihan sa lahat. Wala namang marunong mag-Farsi, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. At ang gusto kong sabihin ay madalas na nahuhuli ang kanluran. Alam mo yan, parang nabibigla sa harap ng kasamaan. Kasi alam mo kung bakit? Hindi natin agad iniisip na masama ang motibo ng mga tao, siguro. Siguro yon ang sagot. Pero anyway, ang punto ko dito ay, kung sakaling si Trump ay pumirma ng kahit anong kasunduan, kung mawala ang mga sandatang nuklear, mas malamang bumagsak ang rehimen. Kapag napunta ito sa mas mabuting kamay, mas konti na ang alalahanin sa mga proxy. Ang mahalaga ay mentalidad at kung sino ang namumuno. Dahil ang mga proxy na yan ay dahil sa rehimen at sa lahat ng ito. Pero may isang bagay akong sasabihin. Si Trump ay nasa alanganing posisyon, hindi siguro sa kanyang tapat na taga-suporta, pero nasa alanganing posisyon siya. Dahil may mga tao, kabilang ang sarili niyang vice-presidente, na ayaw sa digmaang ito, sa simula pa lang, kung hindi niya makuha ang malinaw at halatang tagumpay, at pumirma siya ng kasunduan na parang kasunduan ni Obama. Mawawala sa kanya ang lahat ng suporta mula sa mga taong sumusuporta sa digmaan. At kaya parang maiiwan siya, alam mo yan, maiiwan siyang may problema sa magkabilang panig. Ngayon, well, isa pa yung dagdag na dahilan kung bakit hindi siya papayag. Kung tutuusin, hindi siya papayag sa isang masamang kasunduan. Hindi siya papayag sa isang bagay na parang kasunduan ni Obama lang. Dapat niyang igiit ang isang bagay na talagang tuluyang wawakasan ang kanilang programang nuklear. Ruthie, patapos na tayo sa programa at gaya ng ipinangako namin sa ating mga manonood at tagapakinig, palagi kaming maglalaan ng mga 3 o 4 na minuto para sa politikang Israeli. Narito ang usapan sa eleksyon. Wala pang petsa, pero maaring Setyembre o Oktubre. Baka may petsa na sa susunod na linggo. Sa ngayon, alam lang natin na magkakaroon ng eleksyon sa Israel sa loob ng 3 o 4 na buwan, depende sa opisyal na petsa. At may isang issue sa eleksyon na wala sa maraming kanluraning demokrasya. At napag-usapan namin ito sa sasakyan habang papunta kami para sa podcast namin ngayon. Kakaunti ang nakakaalam na ang Israel ay isa sa ilang kanluraning demokrasya na hindi pinapayagan ang mga mamamayan na bumuto sa ibang bansa. Walang absentee voting dito. Sa madaling salita sa Israel, hindi sapat na ikaw ay isang mamamayang Israeli, kundi kailangan ay mamamayang Israeli ka na nakatira sa Israel. Oh, pasensya na o yung lumilipad papunta rito. Yung lumilipad papunta ay si Robert. Kailangan mong pisikal na naroroon. Pwede kang tumira sa ibang lugar basta lilipad ka rito sa eleksyon at boboto. Hindi pwedeng ipadala ito sa koreo. Dapat pisikal kang nasa Israel, tama. Tapos nabanggit mo yung ginagawa ng ilang grupo laban kay Netanyahu. Ano ulit yun? Sige, alam mo, nagiging nakakalito talaga dito. Dahil may issue kung ang pangunahing usapin ba ay ang anti-Netanyahu na grupo at ang pro-Netanyahu na grupo. Pero may mga tao na tinatawag itong kaliwa at kanan, pero mas komplikado pa doon. Pero ang kilusan ng protesta, yung mga taong lumabas sa kalsada bago sumapit ang ika-7 ng Oktubre, sa mga buwang papalapit sa ika-7 ng Oktubre,
At may kinalaman ito sa mga pagsisikap ng gobyerno ni Netanyahu na baguhin ang sistemang panghukuman. May mga nagpoprotesta sa kalsada, tinatawag siyang pasista, gustong pabagsakin, at sinasabing hindi ito demokrasya. Malaki ang pondo ng mga taong yon galing sa mga NGO. Ngayon, marami sa mga leader ng kilusang yon ay nagpasya na ang kailangan nilang gawin ay tiyakin na hindi makabuo ng susunod na gobyerno si Netanyahu. Gusto nilang pauwiin ang mas maraming mga Israeli na makakaliwa o mga Israeli na laban kay Netanyahu na nakatira sa ibang bansa. Pauwiin sila ng 1 linggo o sa araw ng halalan para bumuto. Sige, maaring may mga Israeli na naninirahan sa US, Europa at iba pang lugar. Paano mo ito popondohan? Sa halip na pundohan ito sa pamamagitan ng paghingi ng pera mula sa isang NGO, nakaisip sila ng ganitong plano. At pag sinabi kong sila, tinutukoy ko ang ilang lider ng kilusang protesta. Ang plano, na talagang matalino, ay hikayatin ang lahat ng akademiko, lalo na sa humanidades at agang panlipunan, ngunit hindi dun lang limitado. Mga Israelis abroad, kadalasan mga akademiko, nasa kaliwa at galit kay Netanyahu. Napagdesisyonan nilang sa sandaling may petsa na ang halalan, na laging tuwing Martes at malamang sa Oktubre o Setyembre, madnay si makika. Ang kilusang ito ng mga tao ay pupunta sa lahat ng universidad sa Israel at hihikayatin din ang mga universidad sa labas ng Israel na may mga Israeli na propesor na magsagawa ng, halimbawa, ang Universidad ng Tel Aviv ay magsasabi, sige, magkakaroon tayo ng 1 araw ng mga lektura at iba pa. At ang universidad na nagbabayad sa Israeli na akademiko sa ibang bansa ang magpupundo ng kanyang biyahe Sa isang akademikong kumperensya. para dumalo sa isang akademikong kumperensya. Kaya ang ideya ay na sa araw na yon, sabihin nating ang eleksyon ay sa Martes. At sa Lunes, bago yon, makikita mo kung gagana ito. Isang grupong Israeli akademiko na umalis ng Israel nakatira sa ibang bansa at may karapatang bumoto. Na pinupundohan ng kanilang mga universidad sa US, Europa, Australia o saan man, sabay-sabay pumupunta sa mga kumperensya sa mga universidad sa Israel. At legal lahat ito dahil sila ay at pinupunduhan sila sa paraan na palagi nilang natatanggap kapag pumupunta sila sa mga kumperensya. Karaniwan ng benepisyo ito para sa mga akademiko. At iyon ang paraan para gawin niyon. Kaya, para maging patas, sa loob ng maraming taon, ang mga secular na Israeli ay madalas magalit, tama man o mali, sa mga ultra-ortodokso. May mga ultra-ortodokso at ortodoksong komunidad sa kanluran tulad ng Amerika, Canada, Europa at Australia. At hindi ko alam kung totoo o hindi, pero sinasabi ng mga tao na kung ang isang rabbi, isa sa mga rebe, alam mo na, isa sa mga tao, napakahigpit ng hierarhiya nila. At kung sabihin ng rabbi, Joe, tumulong ka sa lawa, tatalon talaga sila sa lawa. Kung utusan ng rabbi na sumakay ng eroplano papuntang Israel para bumuto sa ultra-ortodoksong partido sa araw ng eleksyon, susunod din sila. At kaya ito ay... Kung mga mamamayang Israeli lang sila, hindi, syempre. Kung sila lang ay mamamayan ng Israel, gusto kong itaas ang mas malaking issue para pag-isipan ng ating mga manonood at tagapakinig. Bakit sa Israel halimbawa, hindi pwedeng bumuto ang mga nasa ibang bansa, gayong sa Amerika, Australia, Canada, UK, France at Germany? Pwede naman silang bumuto kahit nasa abroad. Bakit sa Israel? Si David Ben-Gurion, unang punong ministro ng itinatag ang Estadong Hudyo, wala pang 1 milyon ang tao rito, at mas maraming Hudyo sa ibang bansa. Ayaw niyang diktahan ng mga Hudyo sa ibang bansa kung sino ang gobyerno ng Israel dahil hindi naman sila dito nakatira. Pwede nilang gawin, muli, ikaw bilang isang Hudyo, pwede kang magmula sa New York, pwede kang kumuha ng pagkamamamayan, pwede kang bumalik at manirahan sa New York, at pagkatapos ay pwede kang bumuto sa eleksyon sa Israel kahit hindi ka talaga nakatira dito, nagtatrabaho dito, at nagbabayad ng buwis. Tama ba? Kaya napagdesisyonan na kailangan mong tumira rito. Nakakatuwang isipin, iisang malaking bansa lang sa kanluran, ang Ireland, ang may ganitong sistema. Hindi maganda ang pananaw ng mga Irish sa Israel at laganap doon ang anti-Semitismo. Pero gaya ng Israel, malaki rin ang diaspora nila. Kung ikaw ay Irish-American, Irish-Canadian o Irish-Australian at may lolo't lola o ninuno mula Ireland, may karapatan kang maging mamamayan ng Ireland. Ayaw rin nila na bumuto ang mga Irish na nasa ibang bansa na makakaapekto sa kanilang eleksyon. Kaya tingin ko, tama si Ben-Gurion. Kung boboto ka para sa pamahalaan ng Israel, dapat narito ka at maging bahagi ng bansa
at ng demokratikong proseso. Siyempre, hihikayatin ng mga partido sa kaliwa, kanan, relihiyoso at sekular ang mga Israeli na pumunta rito sa araw ng halalan. Makikita natin kung gaano kaepektibo ang dalawang panig sa paghikayat sa kanilang base na lumabas at bumuto. Isa lang ang alam natin based sa estadistika at hindi ito nakadepende kung anong panig ka sa politika. Alam na mataas ang porsyento ng bumoboto mula sa kaliwa sa Israel, hindi tulad ng kanan. Halimbawa, ang Likud, ang pangunahing partido na pinamumunuan ni Netanyahu, ay kilala na hindi ganun karami ang mga tao nilang bumoboto tuwing araw ng eleksyon. Na medyo nakakatuwa kasi, pero totoo yan based sa estadistika. Kaya tuwing eleksyon, sinasabi ng Likud, mga tao, pumunta kayo at bumuto. Ngayon, ang interesting din ay may mga kaibigan akong Israeli na nakatira sa ibang bansa. Mayayaman sila at lahat ng yon. At sinasabi nila sa akin, kailangan mong gawin ito, kailangan mong magprotesta, kailangan mong ganito, ganyan. Tapos tinatanong ko sila, pupunta ba kayo? Ibig kong sabihin, sinasabi nila sa akin, kailangan mong siguraduhin na manalo ang Likud. Tinanong ko sila, babalik ba kayo dito pag eleksyon? Sagot nila, hindi namin kaya. Sabi ko, sige. So ang sinasabi mo sa akin ay, kailangan kong lumabas sa kalsada at magdala ng placard. Hindi, ang sasabihin ko, bakit hindi na lang kayo bumuto? Pero sige. Pero ang punto, talagang hindi pa natin alam ngayon. Ibig ko sabihin, alam mo, noon, nung may mungkahi na dapat nating payagan ng absentee voting, naalala ko nagwala ang kaliwang grupo kasi sabi nila kapag ginawa natin yon, tsak mananalo ang kanan. At tinanong ko ang isang tao, sabi ko, bakit? Sa tingin mo ba yung mga Israeli na umalis ng Israel at nagdesisyong hindi na tumira sa Israel, paano mo nasabing nasa kanan sila? Ibibigay ko ang sagot at magtatapos na tayo dahil paubos na ang oras. Pero may parang karaniwang imahen ng mga Israeli na sabihin na nating nakatira sa Amerika at naging taxi driver sa Los Angeles. Sige. At yung taxi driver sa Los Angeles, katulad din ng taxi driver sa Israel, malamang alam mo na siguro isang Sephardic na Hudyo, mas malamang na bumoto sa kanan, mas malamang na bumoto para sa Likud. Pero siguro kung yung Israeli na nakatira sa Amerika ay yung high-tech na Ashkenazi na negosyante o yung kalibang propesor sa universidad, malamang sa kabila sila boboto. Matagal nang isinusulong ng Likud ang pagbabago ng sistema para payagan ang mga Israeli sa ibang bansa na makaboto. Ang tanging pagbabagong ginawa ay ang payagan lang ang mga opisyal ng gobyerno ng Israel na nagtatrabaho o naka-assign sa ibang bansa tulad ng mga tao sa mga embahada At iba pa. Oo. o mga emisaryo ng Jewish Agency, maaari silang bumuto. Pero hindi nagbago ang batas. Hindi. At sa tingin ko, hindi magbabago ang batas. Pero maaari pa natin pag-usapan ito at iba pang mga issue sa susunod na linggo. Sa puntong ito, makikita natin kung ano ang mangyayari matapos sabihin ni Pangulong Trump na binibigyan ang Iran ng 2 o 3 araw, baka ngayong weekend o sa linggo. Sige, malalaman natin sa susunod na linggo, Mark, at marami pa tayong pag-uusapan. Abangan ko yan.